Disclaimer: ang kwentong ito ay base sa mga salaysay, paniniwala, at karanasan na ipinapasa ng ating mga ninuno at lokal na matatanda. Hindi ito nilikha upang manakot lamang kundi upang magbigay babala, kaalaman, at paalala tungkol sa mga alamat at kababalaghang bahagi na ng ating kultura. Ang mga tauhan at pangyayari ay hango sa mga ikwentong bayan at true story na sinasabing naranasan mismo ng mga nakaligtas o nakakita. Maaaring may pagkakatulad sa totoong tao, lugar, o pangyayari ngunit ito ay hindi sinasadya. Ang layunin ng kwento ay magbigay ng aral, gumising ng kaisipan, at maghatid ng kakaibang karanasan sa mga tagapakinig at mambabasa. Sa isang maliit na baryo sa baybayin ng Visayas, nakatira ang dalawang taong matagal ng magkaibigan, si Lando, isang simpleng mangingisda, at si Apolinario, isang manggagamot na kilala sa kanilang lugar. Magkaibang-magkaiba ang kanilang hanapbuhay, ngunit iisa lamang ang kanilang tinitibok ng puso, ang makatulong sa kanilang kapwa. Si Lando ay isang tipikal na anak dagat. Bata pa lamang siya ay natuto na siyang manghuli ng isda, kasama ang kanyang ama at lolo. Halos lahat ng kaalaman niya tungkol sa alon, hangin, at galaw ng isda ay naipasa mula sa kanilang lahi ng mga mangingisda. Hindi siya nakapagtapos ng mataas na pag-aaral, subalit ang kanyang talino sa dagat ay higit pa sa anumang aklat na mababasa. Matipuno ang kanyang pangangatawan dahil sa araw-araw na pagbabanat ng buto, at kahit payak lamang ang kanyang pamumuhay, kontento siya basta't may naiuwi sa hapag para sa kanyang pamilya. Samantala, si Apolinario naman ay isa sa mga huling tinatawag na albularyo o manggagamot sa kanilang baryo. Hindi siya isang ordinaryong tao, dahil minana niya mula sa kanyang ina at lolo ang kaalaman sa mga halamang gamot, orasyon, at mga lihim na dasal laban sa mga masasamang espiritu at nilalang ng dilim. Kilala siya ng mga tao bilang mapagpakumbaba at laging handang tumulong, lalo na sa mga maisakit na hindi kayang gamutin ng karaniwang doktor. Madalas siyang tawagin ng mga tao kapag mailagnat na hindi gumagaling o kaya kapag may batang binabangungot gabi-gabi. Para sa kanya, ang bawat pagtulong ay hindi lamang tungkulin kundi isang misyon na iniatang ng may kapal. Hindi may pagkakaila na malapit ang loob ni Lando at Apolinario sa isa't isa. Magkasama silang lumaki, magkaibigan mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Tuwing may mahirap na sitwasyon, laging naroon ang isa para sa isa. Si Lando ang nagdadala ng isda sa bahay ni Apolinario, at kapalit noon, ang manggagamot naman ang nagbibigay ng mga halamang gamot para sa pamilya ng mangingisda. Sa kanilang samahan, malinaw na hindi pera ang naging batayan ng pagkakaibigan, kundi ang tunay na malasakit at pagtutulungan. Isang gabi, habang sila'y magkasamang nakaupo sa tabing dagat, pinagmamasdan nila ang papalubog na araw. Malamig ang simoy ng hangin at ang kulay kahel na langit ay tila nagpapaalala na may darating na pagbabago sa kanilang tahimik na buhay. Pare, ani Lando, habang hinahaplos ang kanyang bangka na tinatawag niyang San Roque, balak kong pumalaot bukas. Balita ko'y masagana raw ang huli sa may dulong bahagi ng dagat, banda roon sa hindi pa natin napupuntahan. Nag-isip saglit si Apolinario at saka tumugon, Lando, mag-iingat ka. Hindi lahat ng dagat ay dapat pasukin. May mga lugar na sagrado, may mga lugar na pinaninirahan ng hindi natin kapareho. Napatawa si Lando, subalit hindi ito ngiti ng pangungutya, kundi ng pag-asa. Alam kong may mga kwento tungkol sa mga espiritu at nilalang na yan, Apo. Pero paano kung swertehin tayo? Baka doon natin makita ang mas masaganang huli. Huminga ng malalim si Apolinario. Kung ganoon, sasama ako. Hindi para sa isda, kundi para siguraduhin na ligtas ka. Ang dagat ay hindi biro, lalo na kung may mga nilalang na matagal nang nakatira roon. Doon nagsimula ang kanilang plano, isang paglalakbay na hindi nila alam na magdadala pala sa kanila sa isang mundo ng takot at kababalaghan. Kinabukasan, maaga silang gumising. Dala ni Lando ang kanyang lambat, mga bitbit na pagkain, at ang kanyang kumpiyansa. Si Apolinario naman ay may daladalang mga halamang gamot, langis na gawa sa niyog at dasal, at isang lumang krusipyo na minana pa niya sa kanyang ina. Bago sila lumarga, humarap sila sa kanilang pamilya. Mag-iingat kayo, ha, paalala ng asawa ni Lando, sabay abot ng munting rosaryo sa kanya. Kung sakaling gabihin kayo, mas mabuti nang bumalik kaysa ipilit ang sarili. Ngumiti si Lando at hinalikan ang noo ng asawa. Huwag kang mag-alala. Saglit lang kami at babalik din kami agad.
Sa kabilang dako, si Apolinario naman ay binendisyunan ng isang matanda sa baryo bago sila tumuloy sa bangka. Apo, may nararamdaman akong hindi maganda sa inyong paglalakbay. Tandaan mo ang mga dasal. Tandaan mo rin ang mga paalala ng matatanda, huwag kayong tumikim ng anumang pagkain kung hindi kayo tiyak kung kanino galing. Tumango si Apolinario at saka tumingin kay Lando. Handa ka na ba? Handang-handa, sagot ni Lando, sabay tawa. Ang dagat ay kaibigan ko. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang dagat ay hindi palaging kaibigan. May mga pagkakataon na ang dagat ay nagiging tulay patungo sa isang lugar na hindi dapat apakan ng sinumang mortal. At sa kanilang paglalakbay, doon nila unang mararanasan ang buhos ng kapalaran na maglalapit sa kanila sa balwarte ng mga aswang. Habang lumalayo ang kanilang bangka sa pampang, unti-unti silang nilalamon ng kalawakan ng dagat. Ang hampas ng alon, ang pagaspas ng hangin, at ang katahimikan ng umaga ay tila nagbibigay ng pangako ng isang masaganang huli. Ngunit sa bawat patak ng tubig na tumatama sa kanilang balat, may kasamang pahiwatig ng paparating na panganib. Ang mga tao sa baryo ay nanatiling nag-aalala, ngunit wala silang magawa kundi manalangin. Para sa kanila, ang dalawang magkaibigan ay matatag at bihasa sa laban ng buhay. Ngunit hindi nila alam na ang laban na kakaharapin ni Lando at Apolinario ay higit pa sa bagyo, higit pa sa gutom, higit pa sa anumang karaniwang panganib, sapagkat ito ay laban sa mga nilalang na hindi galing sa mundong kanilang nakasanayan. At doon nagsisimula ang kanilang kakaibang kwento, isang kwento ng dalawang mortal na susubuki ng tadhana sa pinakamatinding paraan. Maaga pa lamang ay maaliwalas ang langit at walang bakas ng masamang panahon. Ang dagat ay kalmado, animoy natutulog, at ang mga alon ay marahang sumasabay sa hampas ng hangin. Masiglang pumalaot sina Lando at Apolinario, dala ang pag-asa na makakahanap sila ng masaganang huli sa bahaging hindi pa naaabot ng ibang mangingisda. Ang kanilang bangka, si San Roque, ay tila kumakaway sa bawat hampas ng tubig habang dahan-dahan silang lumalayo sa pampang. Pare, tingnan mo, sigaw ni Lando habang tinuturo ang maliliit na isda na tumatalon sa ibabaw ng tubig. Tanda yan na maraming isda rito. Malasing huli tayo mamaya. Ngumiti si Apolinario, ngunit hindi nawala ang pakiramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Mula pa noong umaga, tila ba may aninong nakadikit sa kanilang likuran. Bawat hampas ng alon ay may kasamang bulong na hindi niya maintindihan. Lando, mahinahon niyang sambit, pakiramdam ko ay may kakaibang nangyayari. Parang may nakatingin sa atin. Napatawa si Lando at sagot niya, pare, baka guni-guni mo lang. Sanay na ako sa dagat. Ang mga isdang yan lang ang dapat alalahanin. Huwag kang mag-isip ng masama. Nagpatuloy sila sa pangingisda. Inilatag ni Lando ang kanyang lambat, at sa bawat hatak ay masagana ang laman, mga isdang malalaki, sari-sari, at tila walang katapusan. Tuwa ang umiral sa kanyang puso, habang si Apolinario ay patuloy na nagmamasid sa kalangitan. Bandang hapon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang malinis at maaliwalas na kalangitan ay unti-unting natakpan ng maitim na ulap. Ang banayad na dagat ay biglang nag-alon, at ang simoy ng hangin ay naging malamig na tila nanunuot sa kanilang mga buto. Pare bagyo, sigaw ni Apolinario habang tinuturo ang paparating na makapal na ulap. Kailangan na nating bumalik. Agad na kinuha ni Lando ang sagwan at tinangkang ibalik ang bangka papunta sa pampang, ngunit huli na. Sa loob lamang ng ilang minuto, lumakas ang hangin at dumagundong ang dagat. Ang kanilang maliit na bangka ay tila laruan na pinaglalaruan ng malalakas na alon. San Roque, huwag kang bibigay, sigaw ni Lando habang hinahawakan ang bangka na halos mabaliw sa tindi ng hampas ng alon. Samantala, si Apolinario ay nagdasal ng nagdasal, hawak-hawak ang kanyang krusipyo. Panginoon, iligtas mo kami. Huwag mo kaming pabayaan. Paulit-ulit niyang sambit habang nakapikit, umaasa na may kapangyarihang makapipigil sa galit ng kalikasan. Ngunit tila bingi ang dagat sa kanilang pagmamakaawa. Sa bawat minuto ay lumalakas ang unos. Ang ulan ay bumuhos na parang binubuhos ng langit ang lahat ng kanyang galit, at ang kulog ay dumadagundong na parang isang halimaw na nagbabalak lamunin ang lahat ng nasa kanyang daan. Lando, kumapit ka, sigaw ni Apolinario. Hindi ako bibitaw, pare, sigaw ni Lando habang pilit niyang inaalalayan ang bangka. Ngunit sa isang iglap, dumating ang pinakamalakas na alon. Tumama ito sa gilid ng kanilang bangka at halos itapon sila sa ere.
Ang kanilang lambat, mga isda, at iba pang gamit ay nagsiliparan at naglaho sa karagatan. Ang bangka ay nabiyak at wala silang nagawa kundi kumapit sa natitirang bahagi nito. Habang lumulubog ang araw at patuloy ang pagragasa ng bagyo, ang dalawa ay inianod ng alon palayo ng palayo sa kanilang bayan. Ang pampang na kanilang tinatahanan ay unti-unti nang naglaho sa kanilang paningin at ang tanging tanaw nila ay ang walang hanggang karagatan. Pare, sigaw ni Lando habang nakikipaglaban sa mga hampas ng alon. Huwag kang bibitaw. Hawakan mo ang tabla. Mumisi si Apolinario kahit nanginginig ang kanyang katawan. Hindi ako bibitaw basta't magkasama tayo, malalampasan natin ito. Ngunit alam nilang pareho na hindi simpleng bagyo ang kanilang kinakaharap. May kakaiba sa lakas ng unos. Para bang ang bagyong iyon ay may sariling isip, may sariling layunin, at ang layuning iyon ay dalhin sila sa isang lugar na hindi pa nila nararating. Lumipas ang magdamag na puno ng takot, lamig at gutom. Basang-basa ang kanilang katawan, nanginginig sa ginaw, at halos mawalan na ng pag-asa. Subalit sa kabila nito, hindi sila bumitaw. Hawak-hawak nila ang isa't isa, kumakapit sa natitirang bahagi ng kanilang bangka, habang ang dagat ay patuloy na umaalon na parang walang katapusan. Hanggang sa isang umaga, matapos ang mahabang pakikipaglaban, unti-unting kumalma ang dagat. Ang mga ulap ay naghiwa-hiwalay at ang araw ay muling sumikat. Ngunit nang idilat nila ang kanilang mga mata, hindi na nila matanaw ang kanilang baryo. Sa halip, isang kakaibang pulo ang bumungad sa kanila, isang pulo na tila nababalot ng makapal na ulap at katahimikan. Dinala sila ng alon sa baybayin ng pulong iyon. Habang unti-unti silang inaahon ng mga alon sa pampang, ramdam nila ang bigat ng kanilang katawan, ang sakit ng bawat kalamnan, at ang panghihina na dulot ng gutom at pagod. Pare, mahina ang tinig ni Lando. Nasaan tayo? Umiling si Apolinario, hawak-hawak pa rin ang kanyang krusipyo. Hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado, hindi ito ordinaryong lugar. At sa kanilang pag-ahon sa misteryosong pulo, hindi nila alam na ang kanilang buhay ay tuluyan ng magbabago. Sapagkat ang pulong iyon ay hindi basta ordinaryong puok, ito ang balwarte ng mga aswang, ang tahanan ng mga nilalang na matagal nang kinatatakutan ng tao. Pagkatapos ng matinding unos at halos walang katapusang pakikipaglaban sa dagat, dinala ng mga alon sina Lando at Apolinario sa isang pampang na hindi pamilyar sa kanila. Ang kanilang katawan ay sugatan, pawisan, at gutom, ngunit sapat ang kanilang natitirang lakas upang makabangon at lumakad papalayo sa dagat. Ang hangin na dumadampi sa kanilang balat ay malamig at kakaiba, hindi katulad ng hangin sa kanilang baryo na may dalang bangon ng asin at buhay. Dito, ang simoy ay mabigat, parang may dala itong mga lihim na hindi dapat matuklasan. Pare, mahina ngunit mariing wika ni Lando habang nakatanaw sa paligid, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng lugar. Parang ibang mundo ito. Tumango si Apolinario, hawak pa rin ang kanyang krusipyo na tila iyon lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Totoo ang kutob ko kagabi, Lando. Ang bagyong iyon ay hindi karaniwan. Dinala tayo dito ng may dahilan. Naglakad sila sa baybayin, pinagmamasdan ang kakaibang tanawin. Ang buhangin ay hindi tulad ng karaniwang puti o kulay tsokolate na nakasanayan nila. Ang buhangin dito ay kulay abo, at sa bawat yapak nila ay tila humuhugot ng bigat sa kanilang katawan. Ang mga puno naman ay matataas at baluktot, ang mga sangay tila nakayuko at nakamasid sa kanila. May mga ibong hindi nila kilala ang biglang dumadapo at agad ding lumilipad, na para bang ayaw manatili sa kanilang presensya. Habang lumalalim ang kanilang paglalakad, napansin nilang tahimik ang buong paligid. Walang huni ng ibon, walang ingay ng kulisap, at kahit hampas ng hangin ay tila nababalot ng katahimikan. Ang tanging maririnig lamang ay ang tunog ng kanilang mga yapak at ang mahihinang tibok ng kanilang dibdib. Bakit parang patay ang lugar na ito? Tanong ni Lando, maihalong kaba sa tinig. Sumagot si Apolinario ng mabagal, hindi patay, pare. Baka nagtatago lang ang mga nilalang na narito. Hindi natin alam kung ano ang uri nila. Nagpatuloy silang maglakad hanggang sa may natuklasan silang baryo. Ngunit kakaiba ang itsura nito. Ang mga bahay ay yari sa kahoy at pawid, ngunit lahat ay sirang-sira, puno ng lumot at mga nakasabit na baging. Para bang matagal nang iniwan ng mga naninirahan. Ngunit higit na nakakapangilabot ang naramdaman nila, dahil kahit wala silang nakikitang tao, dama nilang may mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim.
Pare hindi ako nagkakamali, bulong ni Lando habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. May mga tao rito. Hindi tao, mabilis na tugon ni Apolinario. May iba sa kanila. Ang balikat ko, mabigat. Ibig sabihin may masamang nilalang na malapit. Sa gitna ng baryo, nakita nila ang isang lumang balon. Ang paligid nito ay puno ng mga ukit na hindi nila maintindihan, mga hugis hayop, tao, at mga kakaibang nilalang na tila nagtataglay ng mahahabang dila at matutulis na kuko. Napalunok si Lando habang pinagmasdan ito. Pare baka dito nanggagaling ang tubig ng mga taong dati nakatira rito. Umiling si Apolinario. Hindi. Ang mga ukit na ito ay hindi ordinaryo. Para itong mga palatandaan ng ritual. Baka dito ginagawa ang kanilang mga alay. Sa isang iglap, dumapo ang malamig na hangin sa kanilang bato. Sabay silang napalingon ngunit wala silang nakita. Tila pinaglalaruan sila ng anino at katahimikan ng lugar. Nagdesisyon silang maghanap ng mas ligtas na matutuluyan. Nakakita sila ng isang maliit na kubo na bahagyang buo pa. Pumasok sila roon upang makapagpahinga at magpatuyo ng katawan. Sa loob ay may mga lumang gamit, basag na palayok, kalderong kalawangin at ilang basahan. Ngunit ang pinakanakakatindig balahibo ay ang mga palamuting nakasabit sa dingding, tuyong balat ng hayop, buto ng tao, at mga simbolong nakaukit sa kahoy. Apot, bulong ni Lando, halos nanginginig, ito bang mga palamuti? Tugon ni Apolinario na pinipilit itago ang kanyang kaba. Mga gamit ito sa kulam o sa ritual ng mga aswang. Wala tayong dapat gawin kundi magdasal at manatiling alerto. Habang sila'y nagpapahinga, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa labas ng kubo, may narinig silang kakaibang tunog, parang mga yapak na mabilis na tumatakbo, kasabay ng mga bulong na hindi nila mawari. Ang mga yapak ay paikot-ikot sa kanilang kubo, na para bang sinusubukan silang takutin. Pare, naririnig mo ba? Tanong ni Lando, halos bulong. Tumango si Apolinario, mahigpit na hawak ang kanyang krusipyo. Hindi tayo nag-iisa rito. At sa mismong sandaling iyon, biglang may kumalabog sa bubong ng kanilang kubo, malakas, mabigat, at parang may matutulis na kuko na kumakamot sa pawid. Napatigil sila, halos hindi humihinga. Nang marinig nilang muli ang mga yabag, alam nila, may nilalang na nakapaligid sa kanila. Pare, bulong ni Lando, baka mga aswang ito. Hindi sumagot si Apolinario, ngunit alam niyang tama ang hinala ng kaibigan. Ang kanilang mga mata ay nagkatitigan, parehong puno ng takot, ngunit handang lumaban kung kinakailangan. Sa kanilang pagkakaupo sa loob ng kubo, unti-unti nilang naramdaman ang panginginig ng lupa. Ang kanilang kutob ay nagiging totoo, hindi ito ordinaryong pulo. Ito ang balwarte ng mga aswang. At sa mga susunod na sandali, makikita nila mismo ang mga nilalang na matagal na nilang naririnig sa kwento ng matatanda. Sa loob ng kubo, kapwa nakikiramdam sina Lando at Apolinario. Ang paligid ay binalot ng katahimikan, ngunit ang mga yabag sa bubong at ang kaluskos sa labas ay hindi nawala. Para bang may nilalang na nagmamatsyag sa kanila, nag-aabang ng tamang sandali para umatake. Ang kanilang mga dibdib ay sabay-sabay na kumakabog, at ang malamig na pawis ay dumadaloy sa kanilang mga pisngi. Pare, mahinang bulong ni Lando, halos hindi lumalabas ang boses. Ano ang gagawin natin? Kung mga aswang yan, hindi ba't mas malakas sila kaysa tao? Hinawakan ni Apolinario ang kanyang krusipyo, at isang maliit na bote ng langis na binasbasan niya bago pa sila pumalaot. Huwag kang matakot. Ang dasal at pananampalataya ay hindi nila malalampasan. Kung sakaling pumasok sila rito, ipantataboy ko sila. Ngunit bago pa siya makatapos magsalita, isang malakas na kalabog ang yumanig sa kubo. Ang bubong ay muntik ng mabutas dahil sa bigat ng kung anong nasa ibabaw. Kasabay nito, narinig nila ang malalim na paghinga ng nilalang, mabigat, mabilis at tila gutom na gutom. Dahan-dahang sumilit si Lando sa siwang ng dingding. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang aninong nakaluhod sa bubong. Ang nilalang ay payat ngunit matangkad, mahaba ang mga braso, at ang mga daliri ay may matutulis na kuko na kumikislap sa liwanag. Ang kanyang dila ay napakahaba, halos abutin ang lupa habang ito'y dahan-dahang pumapaloob sa mga siwang ng kubo na parang sinusubukan silang abutin. Napalunok si Lando, halos mawalan ng boses. Pero totoo nga aswang. Bago pa man makasagot si Apolinario,
biglang umalingaw ang nakakapangilabot na huni mula sa nilalang. Isa itong tunog na hindi pangkaraniwan, parang halong huni ng hayop at iyak ng sanggol. Napapikit si Lando at napakapit ng mahigpit sa kanyang kaibigan. Hindi nag-aksaya ng oras si Apolinario. Binuksan niya ang kanyang bote ng langis at inilabas ang maliit na dahon ng kalatsotsi na binabad niya roon. Habang inaabot ito, nagdasal siya ng malakas, gamit ang mga orasyong itinuro ng kanyang ina, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo sa liwanag ng may kapal, ikaw na nilalang ng kadiliman, lumayo ka. Kasabay ng malakas na sigaw, itinapon ni Apolinario ang langis sa siwang ng bubong. Agad na umalingasaw ang amoy ng niyog at damo, at nang tamaan ito ng nilalang, napasigaw ito ng napakalakas. Ang huni nito ay tila bumasag sa katahimikan ng buong pulo. Nagmadali ang nilalang na tumalon mula sa bubong, ngunit hindi ito umalis. Sa halip, nakaluhod ito sa harapan ng kubo at tumitig sa kanila. Doon nila nasilayan ang kabuuan ng kanyang anyo. Ang mga mata nito ay pula at kumikislap, ang balat ay kulay abo na puno ng galos, at ang ngipin ay mahahaba at matutulis, para bang bawat kagat ay kayang bumiyak ng buto. Gutom na ako, bulong ng nilalang, bagaman malabo at basag ang tinig. Agad na nagdasal si Apolinario, habang si Lando ay kinuha ang isang kahoy na pamalo na nasa loob ng kubo. Kahit nanginginig sa takot, nakahanda siyang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngunit bago pa man sila makakilos, mula sa malayo ay narinig nilang muli ang mga yabag. Hindi lamang isa ang nilalang, marami pa. Isa-isang nagsulputan ang iba't ibang figura sa paligid ng baryo. May isang babae na biglang nahati ang katawan at lumipad ang kanyang itaas na bahagi na may malalapad na pakpak. May isa namang malaaso ang anyo, ngunit payat at gutom, ang kanyang mga matay kumikislap na parang kandila. At higit sa lahat, may isang matangkad na nilalang na nakabalot sa itim na balabal, at ang kanyang presensya ay mas mabigat kaysa sa lahat. Pare, bulong ni Lando, halos mawalan na ng pag-asa. Palibutan na tayo. Tumindig si Apolinario, itinaas ang kanyang krusipiyo, at sumigaw ng buong lakas, sa ngalan ng Diyos, hindi ninyo kami madadala. Hindi ninyo kami masasakop. Sandaling natahimik ang paligid, ngunit maya-maya ay sabay-sabay na tumawa ang mga nilalang. Ang kanilang halakhak ay umaalingaw-ngaw, tila nanunuot sa kalamnan. Mga dayo, sabi ng babaeng lumilipad, ang kanyang boses ay parang hangin na dumadaan sa mga siwang ng kahoy. Hindi kayo dapat nandito. Ang pulo na ito ay amin. Dugo ninyo ang magiging alay. Napatigil si Lando, ramdam ang panghihina ng kanyang tuhod. Ngunit hindi siya bumitaw. Kung ganon hindi kami basta-basta magpapadala. Lalaban kami. Kahit nanginginig, sabay silang lumabas ng kubo. Hawak ni Lando ang kahoy, hawak naman ni Apolinario ang krusipyo at langis. Sa kanilang pagharap, alam nilang ang laban na ito ay hindi tungkol sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng pananampalataya at tapang ng kanilang puso. Ang mga aswang ay unti-unting lumapit, ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa gutom. Ngunit sa bawat dasal ni Apolinario, bahagyang umatras ang ilan. Alam nila na ang presensya ng isang manggagamot ay hindi basta-basta. Hindi sila makakakain ng walang laban. At sa gabing iyon, unang beses nilang naranasan ang tunay na anyo ng mga halimaw na matagal na nilang naririnig lamang sa kwento. Ang pagkikita nilang iyon ang simula ng kanilang matinding pakikipagsapalaran sa balwarte ng mga aswang. Habang nakatayo sina Lando at Apolinario sa harap ng mga nilalang ng dilim, ramdam nila ang bigat ng sitwasyon. Ang kanilang mga tuhod ay nanginginig, ngunit pinipilit nilang hindi bumigay. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mga anino ng mga aswang, at doon nila mas lalong napansin ang nakapangingilabot na itsura ng bawat isa. Ang babaeng lumilipad, na kalahating katawan lamang, ay umiikot-ikot sa ere, habang ang kanyang mga bituka ay nakalawit, tumutulo ang dugo na tila sariwa pa mula sa kanyang biktima. Ang nilalang na malaaso, na tinatawag ng matatanda na sigbin, ay gumagapang at umuungol, tila nag-aabang na sumunggab. At ang lalaking nakabalot sa mahabang itim na balabal, ang pinakakakaiba sa lahat, ay hindi kumikilos, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab, na para bang kayang sumunog ng kaluluwa ng kahit sino mang tititig dito. Pare, bulong ni Lando, halos maputol ang kanyang hininga, baka ito ang pinuno nila. Tumango si Apolinario, mariin ang hawak sa kanyang krusipyo. Ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya.
Kung hindi tayo mag-iingat, baka hindi na tayo makalabas dito ng buhay. Muling nagsalita ang babaeng lumilipad. Mga dayo, hindi kayo dapat nandito. Ang pulo na ito ay hindi para sa tao. Kami ang nagbabantay at nagbubuhay rito. At ang sinumang makialam, kailangang magbayad ng dugo. Nagsitawanan ang ibang aswang, ang kanilang mga ngiti ay puno ng matutulis na ngipin. Ngunit hindi na tinag si Apolinario. Humugot siya ng lakas mula sa kanyang pananampalataya. Hindi kami basta magpapasakop. Ang Diyos na aming pinaniniwalaan ay higit na makapangyarihan kaysa sa inyo. At kung akala ninyo'y kaya ninyo kaming sakupin, magkamali kayo. Sa kanyang sigaw, bahagyang umurong ang ilan. Ngunit hindi sila lahat natakot. Sa halip, ang lalaking nakabalot sa balabal ay dahan-dahang lumapit. Sa bawat hakbang niya, tila yumanig ang lupa. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay mababa at malalim, na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ako si Damaso, anya, ang tagapagbantay ng baluarte. Matagal na kaming namumuhay dito, nakatago sa mata ng tao. Ngunit kayo ang unang mortal na nakaapak sa aming lupain, matapos ang mahabang panahon. At dahil dyan, hindi kayo makakaalis ng buhay. Napakagat si Lando sa kanyang labi, pinipigilang manginig. Kung ganon kailangan nating hanapin ang daan palabas, pare, bulong niya kay Apolinario. Ngunit bago pa sila makakilos, nakita nilang may kakaibang ritual na nagaganap sa baryo. Sa gitna ng plaza, may malaking bato na tila altar. Doon ay may mga nakaukit na simbolo, mga bilog at hugis na hindi nila maintindihan. Sa tabi ng bato, may mga bungo at buto ng tao, at may mga basag na banga na puno ng pinatuyong dugo. Pare, tingnan mo yon, pabulong na wika ni Lando. Ito ang kanilang banal na lugar. Baluarte ito ng kanilang kapangyarihan, tugon ni Apolinario. At kung totoo ang kutob ko, dito nila dinadala ang mga nabibihag nila. Dito ginagawa ang kanilang mga ritual upang manatili silang malakas. Habang pinagmamasdan nila ang altar, nagsimulang umawit ang mga aswang ng mababang himig, isang kakaibang tunog na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang awit na iyon ay unti-unting nagpadilim sa paligid, kahit maliwanag pa ang buwan. Nangibabaw ang boses ni Damaso. Sa gabing ito, 2 bagong dugo ang iaalay sa ating mga ninuno. Ang kanilang laman ay ating kakainin, at ang kanilang kaluluwa ay magiging lakas ng ating baluarte. Mabilis na tumingin si Lando kay Apolinario. Pare, sila ang tinutukoy nila tayo yon. Hindi nag-aksaya ng oras si Apolinario. Hinugot niya ang isa pang maliit na bote mula sa kanyang bayong. Ito ay langis na pinaghalo-halo ang dahon ng sambong at bawang. Ibinuhos niya ito sa lupa at muling nagdasal. O Diyos na makapangyarihan, iligtas mo kami sa mga nilalang ng dilim. Sa liwanag ng inyong presensya, huwag ninyong hayaang lamunin kami ng kasamaan. Nang sumambulat ang amoy ng bawang, nag-urong ang ilang aswang. Ang babaeng lumilipad ay sumigaw ng napakalakas, at ang sigbin ay umatungal na parang nasusunog. Ngunit si Damaso ay hindi na tinag. Sa halip, umiti ito ng malamig. Matagal ko nang nakasalubong ang mga katulad mo, manggagamot, ani Damaso. Ngunit lahat sila inauwi sa aming hapag. Hindi ka naiiba. Hindi ka makakaligtas. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Lando at Apolinario ang katotohanan. Ang pulo na ito ay hindi lamang ordinaryong lugar ng mga aswang. Ito ay kanilang baluarte, isang paraiso ng kasamaan kung saan sila ang naghahari. At ang kanilang kapangyarihan ay hindi basta matitinag ng simpleng dasal o langis lamang. Ngunit sa kabila ng panganib, hindi sila nagpadaig ng takot. Alam nilang ang tanging paraan upang makaligtas ay ang tuklasin ang lihim ng baluarte, ang kahinaan nito. Kaya habang abala ang mga aswang sa kanilang ritual, nag-usap silang dalawa. Pare, bulong ni Lando, kailangan nating makahanap ng paraan. Hindi tayo pwedeng manatili rito. Kung may pinagmumulan ang lakas nila, kailangan natin itong sirain. Tumango si Apolinario. At iyon ang altar na iyon. Kung magagawa nating wasakin iyon, baka humina sila. Ngunit alam nilang hindi magiging madali. Sapagkat sa paligid ng altar, nakabantay ang pinuno ng lahat ng aswang, si Damaso mismo. At sa gabing iyon, nagsimula ang kanilang paglalakbay hindi lamang upang mabuhay, kundi upang tuklasin ang pinakamalaking lihim ng baluarte, kung paanong sa lugar na iyon, ang dugo at kaluluwa ng tao ang siyang nagsisilbing susi ng kapangyarihan ng mga nilalang ng dilim.
Matapos nilang madiskubre ang altar na pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga aswang, alam ni Nalando at Apolinario na hindi na sila maaaring manatili sa gitna ng baryo. Kung hindi sila kikilos, siguradong sila ang susunod na alay. Kaya nang bumaling ang atensyon ng mga aswang sa kanilang ritual, dahan-dahan silang umatras, umaasang hindi sila mapapansin. Ngunit ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Ang lupa ay puno ng tuyong dahon na maririnig ang bawat kaluskos, at ang hangin ay tila may dalang bulong ng mga kaluluwa. Minsan ay napapalingon si Lando, iniisip kung may sumusunod sa kanila, ngunit ang nakikita lamang niya ay mga aninong gumagalaw sa dilim, mga aninong hindi niya tiyak kung guni-guni lamang o totoo. Pare, dito tayo dumaan, bulong ni Apolinario, itinuro ang makipot na daan sa pagitan ng mga puno. Kung makalayo tayo kahit papaano, baka makahanap tayo ng lugar na ligtas. Tahimik silang naglakad, halos pigil ang kanilang hininga. Ngunit sa bawat pag-usad nila, lalong nagiging kakaiba ang paligid. Ang mga punong kanilang nadaanan ay tila nakayuko, na para bang nagmamasid. Ang mga dahon ay kumikiskis sa isa't isa na parang may tinig na umuusal ng babala. Maya-maya, narinig nila ang mga iyak ng bata mula sa di kalayuan. Malakas, malinaw at nakakaantig ng damdamin. Napatigil si Lando. Tere, may bata. Baka bihag nila. Ngunit mabilis na umiling si Apolinario. Huwag kang magpaloko. Isa yan sa mga paraan ng mga aswang para akitin tayo. Ang mga iyak na yan ay hindi totoo. Bago pa makasagot si Lando, nakita nila ang isang maliit na figura sa gitna ng daan, isang batang babae, walang saplot at umiiyak, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tulungan ninyo ako, sabi nito sa basag na tinig. Halos tumakbo si Lando upang lapitan ang bata, ngunit hinablot siya ni Apolinario. Huwag, Per. Tingnan mo ang kanyang anino. Nang tignan nila, walang anino ang bata, kahit pa tinatamaan ito ng liwanag ng buwan. At sa isang iglap, ang umiiyak na bata ay biglang ngumiti. Ang ngipin nito ay matutulis, at ang kanyang katawan ay nagsimulang humaba, ang kanyang mga kamay ay naging parang kuko ng hayop. Tumili ito ng ubod lakas bago tuluyang naglaho sa hangin, parang usok na naglaho sa dilim. Napaupo si Lando sa lupa, nanginginig. Diyos ko, kung nagpalapit ako, baka tapos na ako ngayon. Hinawakan siya ni Apolinario sa balikat. Kailangan nating magtiwala sa isa't isa, pare. Ang lahat ng nakikita natin dito ay hindi lahat totoo. Isa lang ang sigurado, panganib ang bumabalot sa bawat sulok ng pulo na ito. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, ngunit lalong sumisikip ang kagubatan. Ang mga puno ay mas nagiging dikit-dikit at ang hangin ay nagiging mas malamig. Sa bawat hakbang, tila may mga matang nakatingin sa kanila mula sa dilim. Hanggang sa makarating sila sa isang maliit na ilog. Ang tubig nito ay kulay itim, parang langis, at naglalabas ng mabahong amoy. Tare, hindi tayo pwedeng tumawid dito, ani Lando, baka malason tayo. Ngunit napansin ni Apolinario na sa kabila ng ilog ay may maliit na kuweba. Tingnan mo iyon. Baka doon tayo makapagtago pansamantala. Nangyari nga, gumawa sila ng paraan upang makatawid. Gumamit si Lando ng mahabang sanga ng kahoy at tumalon sa maliliit na bato upang makatawid sila nang hindi dumidikit sa tubig. Ngunit habang ginagawa nila ito, mailumutang mula sa ilalim ng ilog. Isang kamay, maputla, payat at mahaba ang mga kuko. Sinundan ito ng isa pa, hanggang sa dumami. Parang mga bangkay na nagbabangon mula sa kailaliman ng ilog, mga matang walang puti at mga bibig na nakanganga, naghahanap ng madadagit. Bilisan mo, pare, sigaw ni Lando habang tumatalon sa kabilang pampang. Sumunod si Apolinario, ngunit muntik na siyang mahila ng isa sa mga kamay. Mabilis niyang ibinuhos ang ilang patak ng langis sa kamay ng nilalang, at ito'y nagsisigaw bago muling lumubog sa tubig. Sa wakas, nakatawid silang dalawa, hingal na hingal, ngunit ligtas. Sa loob ng kuweba, nakahanap sila ng bahagyang kapahingahan. Ngunit kahit dito, ramdam nila na hindi sila ligtas. Ang mga pader ng kuweba ay puno ng kakaibang simbolo, katulad ng mga nakaukit sa altar. At sa gitna nito, may mga nakabaong kalansay, mga biktima ng mga aswang. Pare, ani Lando habang nakatitig sa mga buto, siguro dito nila dinadala ang mga hindi nila agad kinakain. Para bang imbakan? Imbakan ng mga kaluluwa, dagdag ni Apolinario. Ang balwarte ay hindi lang basta lugar.
Isa itong kulungan ng mga kaluluwa ng kanilang mga biktima. At hanggat hindi natin natutuklasan ang kahinaan nito, patuloy silang magiging malakas. Napahigpit ang hawak ni Lando sa kanyang kahoy na pamalo. Kung ganon, kailangan talaga nating sirain ang altar. Wala nang ibang paraan. Ngunit sa kanilang katahimikan, biglang may narinig silang mga yabag mula sa labas ng kuweba. Hindi ito isa, kundi marami. Ang mga tinig ay nagsimula na namang umawit ng mababang himig, ang parehong ritual na narinig nila sa baryo. Tare, bulong ni Lando, nanginginig ang boses, natunto nila tayo. At sa puntong iyon, muling sumiklab ang kanilang kaba. Ang paglalakbay nila ay hindi lang simpleng pagtakas, ito ay pakikipaglaban sa mismong sentro ng kadiliman. Habang nakasilong sina Lando at Apolinario sa loob ng kuweba, ramdam nila ang mabilis na paglapit ng mga yabag mula sa labas. Ang mababang himig na inaawit ng mga aswang ay tila bumabalot sa buong paligid, at ang bawat alinggaw ay parang pako na itinataga sa kanilang mga dibdib. Walang ligtas na lugar. Kahit sa pinili nilang kanlungan, nadadala pa rin sila ng kadiliman. Pare, anong gagawin natin? Tanong ni Lando habang mahigpit na nakahawak sa kanyang pamalo. Kung makapasok sila rito, wala na tayong laban. Pinikit ni Apolinario ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at saka nagsalita. Hindi pwedeng takot ang manaig. May dahilan kung bakit tayo nandito. At ramdam ko, hindi aksidente ang pagkakadala sa atin sa baluarte na ito. Pagkasabi niya nito, biglang nagliwanag ang isang bahagi ng kuweba. Akala nila iisa na namang ilusyon ng mga aswang, ngunit nang lumapit sila, nakita nila ang isang maliit na altar na nakatago sa loob. Sa ibabaw nito ay isang lumang bato na may ukit ng araw at buwan na magkatabi. Napatitig si Apolinario. Pare, ito ang sagot. Ito ang pinagmumulan ng kanilang kapangyarihan o baka naman ito ang nagkukulong sa kanilang mga kaluluwa. Naglakad siya palapit at marahang hinaplos ang mga simbolo. Sa kanyang pagdampi, biglang sumiklab ang liwanag mula sa mga ukit, at kasabay nito ay isang malakas na alinggaw ng tinig na parang dumadaloy mula sa bato mismo. Mga anak ng tao, wika ng tinig, kayo ang napiling saksi. Ang pulo na ito ay minsan ng pinagpala, ngunit nilamon ng kasakiman at kasalanan. Ang mga taong minsang nanirahan dito ay nakipagsundo sa dilim kapalit ng kapangyarihan at kayamanan. Sa kanilang kasunduan, isinakripisyo nila ang kanilang mga sarili, at sila ay naging mga halimaw na ngayon itinatawag ninyong mga aswang. Napasapo sa ulo si Lando, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Pare, ibig sabihin, dati silang mga tao. Tumango si Apolinario, bagaman malalim ang iniisip. At ang altar na ito ang nagpapanatili ng kanilang sumpa. Hanggat buo ito, mananatili silang malakas. Ngunit kung masisira ito, mahihina sila, mabilis na dugtong ni Lando, tila nakakita ng pag-asa. Ngunit muli silang binalaan ng tinig. Hindi madali ang inyong gagawin. Ang altar ay binabantayan ng pinuno nila, si Damaso. Siya ang unang nakipagsundo sa dilim, at siya rin ang pinakanaglaho ng pagkatao. Hanggat hindi siya napapahina, walang sinuman ang makakawasak ng batong ito. Nagkatinginan ang dalawa. Kung noon ay takot ang nangingibabaw sa kanilang puso, ngayon unti-unti itong napalitan ng determinasyon. Alam nilang ang kanilang kapalaran ay hindi lamang tungkol sa kanilang kaligtasan, kundi pati na rin sa paglaya ng mga kaluluwang ikinulong ng mga aswang sa pulo. Bigla namang lumakas ang mga yabag mula sa labas. Ang mga anino ay nagsimulang gumapang sa bungad ng kuweba, at mula roon ay pumasok ang babaeng lumilipad, kasunod ang sigbin na umuungo ng malakas. Nasa kanilang mga mata ang matinding galit. Nahanap na namin kayo, sigaw ng babae habang umiikot sa hangin. Walang makakatakas mula sa baluarte. Walang nagawa sina Lando at Apolinario, kundi harapin ang paparating na panganib. Agad na ibinuhos ni Apolinario ang langis sa bungad ng kuweba at sinindihan ito gamit ang maliit na pusporo. Nagliyab ang apoy at pansamantalang napatras ang mga aswang. Ngunit alam nilang hindi ito tatagal. Pare, wala na tayong oras, wika ni Apolinario. Kailangan nating bumalik sa altar sa gitna ng baryo. Doon natin haharapin si Damaso at doon natin tatapusin ang lahat. Huminga ng malalim si Lando at tumango. Kung ganon, kahit ikamatay natin, lalaban tayo. Sa tulong ng liwanag mula sa altar sa loob ng kuweba, nakahanap sila ng isang maliit na lagusan na tila nagsilbing daan palabas.
Gumapang sila sa makipot na espasyo, halos masugatan ang kanilang balat sa mga matutulis na bato. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam nila ang bigat ng kanilang misyon, ang paglaya hindi lamang ng kanilang mga sarili kundi ng buong pulo. Paglabas nila, naroon pa rin ang malamlam na buwan, ngunit tila mas dumilim ang kalangitan. Ang hangin ay mas malamig at ang katahimikan ay mas mabigat. Mula sa malayo, tanaw nila ang baryo at ang altar na puno ng mga aninong gumagalaw. Doon, nakatayo si Damaso, nakatingala sa langit, at ang kanyang mga kamay ay nakataas na parang humihingi ng higit pang kapangyarihan. Pare, bulong ni Lando, ito na ang huling laban natin. Hindi pa, sagot ni Apolinario. Ito ang simula ng katotohanan. Kung makakaya nating sirain ang altar, hindi lang tayo ang maliligtas. Mababawi natin ang kaluluwa ng mga taong nilamon ng kasakiman. At sa paglapit nila sa baryo, ramdam nila ang bigat ng bawat hakbang. Wala nang atrasan. Ang katotohanang natuklasan nila ang siyang magiging sandata laban sa mga aswang, at ang kanilang pananampalataya at tapang ang magiging susi upang wakasan ang sumpa ng baluarte. Sa paglapit ni Nalando at Apolinario sa baryo, ramdam nila ang bigat ng hangin. Ang buong paligid ay tila nagbago ng anyo, ang mga puno ay waring nagiging haligi ng kadiliman, at ang lupa ay nanginginig sa bawat hakbang nila. Sa gitna ng plaza, nandoon ang altar, nakapalibot ang mga aswang, at sa harapan nito ay nakatayo si Damaso, nakabalot sa mahabang itim na balabal. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, at ang kanyang tinig ay umaalingaw sa buong lugar habang inuusal ang mga salita ng kanilang ritual. Araw ng dugo, gabi ng kaluluwa ngayong gabi lalo tayong lalakas, sigaw ni Damaso, kasabay ng sabayang huni ng mga aswang. Napatigil si Nalando at Apolinario sa gilid ng plaza. Sa dami ng mga aswang na nakapaligid, imposible ang lumapit ng hindi napapansin. Ngunit sa oras ding iyon, naalala ni Apolinario ang tinig mula sa kuweba, hanggat hindi napapahina ang pinuno, hindi masisira ang altar. Pare, bulong ni Apolinario, si Damaso ang susi. Kung matatalo natin siya kahit sandali, may pagkakataon tayong wasakin ang altar. Huminga ng malalim si Lando at tumango. Kung ganon, ibibigay ko ang lahat. Kahit ikamatay ko. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Lumabas sila mula sa kanilang pinagtataguan at sabay na sumugod. Si Lando, hawak ang matibay na pamalo, ay sumugod ng buong lakas at tinamaan ang isang aswang na humarang sa kanila. Ang halimaw ay natumba, ngunit agad na bumangon. Samantala, si Apolinario ay nagwiwisik ng banal na langis sa paligid habang inuusal ang kanyang mga dasal. Sa bawat patak ng langis, may ilang aswang na umaatras, nasusunog ang kanilang balat na parang tinutusok ng apoy. Mga hangal, sigaw ni Damaso nang makita sila. Walang mortal ang makakagiba sa akin. Dahan-dahan siyang lumapit at sa bawat hakbang, tila lumalaki ang kanyang katawan. Ang kanyang anyo ay nagbago, mula sa pagiging tao, unti-unti siyang nagiging halimaw, mahaba ang kanyang mga kuko, ang kanyang balat ay naging itim na parang uling, at ang kanyang mga ngipin ay lumabas na parang pangil ng mabangis na hayop. Ang kanyang halakhak ay kumulog sa buong paligid. Ngunit hindi umatras sina Lando at Apolinario. Sa halip, sabay nilang hinarap ang pinuno ng mga aswang. Tumalon si Lando at buong lakas na inihampas ang pamalo sa balikat ni Damaso. Umuga ang halimaw, ngunit agad itong gumanti, hinampas siya gamit ang mahaba nitong braso. Napalipad si Lando at bumagsak sa lupa, napasigaw sa sakit. Pare, sigaw ni Apolinario, mabilis na tumakbo upang tulungan siya. Ngunit agad siyang hinarang ng ibang mga aswang. Sa gitna ng panganib, tinaas niya ang krusipiyo at buong lakas na sumigaw, sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan, lumayo kayo. Isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa krusipiyo, at sandaling nabulag ang mga aswang. Sapat ito para makatayo si Lando at muling humawak sa kanyang pamalo, kahit sugatan at nanginginig ang tuhod. Pare, huwag kang bibitaw, sabi ni Apolinario. Nandito pa ako. Sabay silang humarap kay Damaso. Sa pagkakataong iyon, hindi na sila basta-basta nanginginig. Ramdam nila ang liwanag ng pananampalataya na nagbibigay sa kanila ng lakas. Muling sumugod si Damaso, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ngunit bago siya makasugod ng tuluyan, itinapon ni Apolinario ang natitirang langis sa kanyang mukha. Sumabog ang apoy at napasigaw ang halimaw sa sakit, bagaman hindi pa rin siya tuluyang napahina. Ngayon na, pare, sigaw ni Apolinario.
Ang altar. Mabilis na tumakbo si Lando papunta sa gitna ng plaza. Ang altar ay nanginginig at mula rito ay lumalabas ang mga aninong tila kaluluwa na nagmamakaawa. Habang lumalapit siya, naramdaman niya ang bigat sa kanyang katawan, para bang may humihila sa kanya pabalik. Ngunit hindi siya tumigil. Sa huling lakas na natitira sa kanya, buong puwersa niyang inihampas ang pamalo sa altar. Isang malakas na ugong ang umalinggaw-ngaw. Ang altar ay nabitak at mula rito ay sumambulat ang napakaliwanag na liwanag na tumagos sa langit. Ang mga aswang na nakapalibot ay nagsisigaw at nagsilabasan ng usok mula sa kanilang mga katawan. Isa-isa silang bumagsak, nanginginig at tila natutunaw. Si Damaso, na noon ay nakikipaglaban kay Apolinario, ay napasigaw ng ubod lakas. Ang kanyang anyo ay nagbalik sa pagiging tao, ngunit ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-abong parang abo. Hindi ito maaari. Ako ang hari ng dilim. Ngunit hindi na siya nakapagsalita pa. Sa isang iglap, tuluyan siyang naglaho sa hangin, iniwan lamang ang abo na tinangay ng hangin. Sa huling pagbagsak ng altar, ang buong baryo ay yumanig. Ang mga bahay ay naglaho, ang mga puno ay bumagsak, at ang lupa ay bumuka, nilalamon ang lahat ng bakas ng balwarte ng mga aswang. Ngunit sina Lando at Apolinario ay nailigtas ng liwanag na bumalot sa kanila, parang kalasag na ipinadala mula sa langit. Nang matapos ang lahat, napahandusay sila sa lupa, hingal na hingal at sugatan, ngunit buhay. Sa paligid nila ay wala ng mga aswang, wala ng altar, at ang buong baryo ay parang naglaho na lamang sa alon ng panahon. Ang tanging naroon ay katahimikan. Pare, mahinang wika ni Lando, halos mawalan na ng boses. Natapos na ba talaga? Tumango si Apolinario, hawak pa rin ang kanyang krusipyo. Ang sumpa ay nagwakas na. Ang mga kaluluwang ikinulong nila ay malaya na ngayon. Naramdaman nilang biglang humangin, malamig ngunit magaan, at sa kanilang pandinig ay tila may mga bulong ng pasasalamat mula sa mga kaluluwang napalaya. Ang hangin ay tila nagdala ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Magkahawak kamay, dahan-dahan silang bumalik sa dalampasigan. Doon nila nakita ang kanilang bangkang inanod, tila muling bumalik upang sila isakyan. Bagaman sugatan at pagod, sumakay sila at naglayad palayo. Sa kanilang pag-alis, nilingon nila ang pulo. Ang dati nakakatakot na anyo nito ay nagmistulang ordinaryong lupain na lamang, na tila walang bakas ng kadiliman. Ngunit sa kanilang puso, alam nila ang katotohanan, saksi sila sa isang labanan na hindi malilimutan. At sa pagbabalik nila sa kanilang baryo, dala nila ang kwento ng isang paglalakbay na nagpamalas ng tapang, pananampalataya, at ang katotohanan na kahit sa pinakamadilim na lugar, may liwanag pa ring nagwawagi. 3.